po. Alright, so today po is Book 2, Chapter 31. Ang live class po natin, o hopefully matapos po natin to by 9:30. We'll see how it goes po, no? Okay, Chapter 31, Part 1. So, may isang listahan tayo ng vocabulary. Tapos, makikinig po tayo sa dialogue. And then, we will learn the first grammar po, which is G-man. Okay? Next, yung chapter 31 na part 2, may vocabulary ulit, may dialogue ulit, at meron po tayong isa pang grammar po which is the bota, na ginagamit po siyang particle. So, technically, this would be a particle. Attachment po siya sa mga words for comparison. So, in chapter 31 part 2, kung magagawa po natin, we will practice reading graphs. Ayan. Maraming nagre-request sa akin paano babasahin yung mga graph. Actually, one of the easier questions po sa EPS topic. So, let's see kung maaabot po tayo dito. Pero kung hindi, huwag kayong mag-alala kasi itutuloy ko naman po yung second part. Let's see how it goes po for today, no? So, now we will start with part 1 na po. So, if ever na may questions po kayo, you can always leave a comment. Pero kung hindi ko po masagot ang tanong po ninyo ngayon, you can always private message me po sa Kami Teaches Korean. Okay? So, chapter 31, o kumuha na po kayo ng papel, ng notebook, ng pencil, ballpen. Alright? So, hindi po ako uulit ng lesson. Or i-repeat nyo na lang po yung video. Wala namang problema. Okay, chapter 31, part 1. Let's go. So, ang title po ng chapter 31, 우리 고향은 서울보다 공기가 맑아요. So, dito po, talking about the weather po tayo. Tapos, comparing. Okay, so comparisons po ito. So, may dalawang grammar po tayo. So, nakasplit naman po siya. Alright, may nagtatanong anong libro daw po ito. EPS Topic Book 2. Nasa Book 2 po tayo, Chapter 31. Okay, so Chapter 31, nasa Book 2 po tayo, Chapter 31, page 22. Maraming salamat po sa ibang students po dyan sa comment section. You are replying to your classmates. Maraming salamat po. Ready na daw po sila mag-screenshot. O sige, go lang po kayo. Alright, so first, vocabulary list po muna. So, magbabasa po tayo ng vocabulary po. Alright, so first, weather. Okay, so yung weather, yung panahon po ay 날씨. Okay, so ang isang tips po dito, mga students, mga hakseng, pag sa mga gantong class, please repeat after Sonseng Nim. Alam ko po nakakahiya po na mag-repeat or magsalita, especially kung nasa bahay po kayo or nasa work po kayo. Pero try your best to repeat after Sonseng Nim. Hindi ko po kayo maririnig, kaya wag na po kayo mahiya na mag-practice ng pronunciation. Okay? So, ang basa po nito ay 날씨. 날씨. 날씨 is weather. So, ito, lahat ng vocabulary na ito ay related sa weather, sa 날씨. Yung unang vocabs natin ay temperature, giyon. Ang number 1 frequently asked question sa akin, ano daw ang pagkakaiba ng undo, cheon, giyon? Ang tatlo po na ito, pag tinanslate nyo siya sa translating app or sa translation, ano ba yan? Yung translation app na Papago or Google Translate, pag tinanslate nyo po yung word na temperature, tatlong words ang possible na lalabas. So now I will explain, ano ba ang giyon versus ondo at cheon? Nandito na po siya. Dito, sa vocab list na ito, ang giyon na yan, temperature related sa atmosphere. Giyon is the environment temperature. Tingnan nyo po naman kasi ang vocabs natin ay related sa weather, di ba? Kaya ang giyon po is the environment temperature. Ngayon, ang cheon po ay body temperature. Kaya po ang cheon, pag mataas o mababa po siya, cheon, body temperature ng tao. Ang giyon, pag mataas or baba, ang giyon ay temperature ng environment. Okay? Tapos ang ondo, ito naman po ang general vocabulary ng temperature. Kahit katawan mo, body temperature, kahit environment or atmospheric temperature, basta ondo is temperature. Okay? Ayun, si Raymond, sabi daw, nakikinig lang po siya habang nagda-drive siya. O, mag-ingat po kayo. Okay? Okay, wag po kayo ma-distract dyan. Yung mga nagda-drive daw po pa uwi. Okay. So, giyon, alright? So, ulitin ko po.
Ondo is the general word for temperature. Cheon ay pang body temperature natin. Ang giyon is the atmosphere or environment temperature. Kaya ang giyon ay nandito sa listahan natin ng vocabs na ito kasi related naman sa 날씨. Next, ang temperature po kasi may above zero po tayo at below zero. Pag above zero, ayan mainit na, di ba? Pag below zero, ayan malamig. So ang yang is the zero. Yang, zero. Yang. So, ano yung sang? Sang is actually Hanja. Chinese character po yung sang. Meaning, mataas. Kaya, yang sang is above zero. Ang yang ha naman po, ay ang Chinese character po niya meaning below. Kaya, yang ha is below zero. So, one more time. Yang sang, above zero. Yang ha, below zero. Yan po ang dalawang meaning na to. Next, supto. Dito po nahirapan ako nung unang class ko po kasi hindi ko po siya ma-explain ng maayos. So, ang supto, halumigmig po talaga ang ibig sabihin nun. Kasi ito po, ang ibig sabihin ng supto or humidity or halumigmig ay yung dami ng singaw ng tubig sa hangin. So, it's the amount of water vapor in the air. So, sa atin po kasi, okay yung supdo sa Pilipinas kasi tropical country po tayo. Pero once na nasa East Asia po, pag nasa northern countries po, hindi po siya hamog. Pero yung water vapor nga po, yung tubig sa hangin, yan po ang supdo. Okay? Ayun, so halumigmig po siya. Ayun, later po, yes, maalinsangan. Tama po, yes po, maalinsangan. Later po, explain ko po siya, no? So, yan po, sinasabi ko lang po, ang supdo is a noun. Supdo is not a verb, it's not an adjective. Hindi mo masasabi na masupdo ang, masupdo ang environment na to. Supada. Oh, later na po. This is just a noun po siya. Next, highest temperature po. 최고 기온. Ayan, so giyon po, giyon. So alam po natin na atmosphere temperature or environment temperature ang giyon. So ang ibig sabihin ng 최고 at 최저, 최고 would be the highest. 최저 would be the lowest. So ito po, naglagay po ako ng notes dito na ang temperature po, for example, 35 degrees, 40 degrees, ang init, or degrees ng anggulo, ang gamit po natin na word ay do. Do. So ang do, Sino-Korean do. So for example, gusto natin sabihin, the highest temperature is 35 degrees. E di ang sasabihin po natin, 최고 기온. 최고 기온. Ito po yun, highest temperature. 최고 기온은 35도. 35도입니다. 최고 기온은 35도입니다. The highest temperature is 35 degrees. Ayan, okay. So, nagagamit na po natin ang 최고 기온. Pag ang opposite naman po ay 최저 기온, it's the lowest temperature naman. Usually, pag low temperatures, especially sa cold countries kagaya ng Japan, Korea, umaabot po ng negative. 'Di ba? Umaabot po ng negative ang temperature doon. So, para lang magamit natin ang example kanina ng 영하, below zero, ito po ang example ko. 최저 기온은 영하 12도입니다. So, 영하 is below zero. Pag nagsabi po tayo ng below zero, 영하, automatic negative na ang ibig sabihin nito. Di ba po? So, 영하 12도, 12도, 영하 12도. So, negative 12 degrees or below zero, 12 degrees, which literally is negative na. Di ba po? So, 영하 12도 is negative below zero na 12 degrees. So, negative 12. 최저 기온은 영하 12도입니다. So, the lowest temperature is negative 영하 below zero, 12 degrees. Okay, ganyan po tayo magbasa ng temperature. Next, the temperature is high. Ayan, madali lang po sabihin yun. Ang 높다 is mataas. 기온이 높다. So, mataas po ang temperature. Temperature ng katawan mo? Hindi. Giyon, again, is the atmospheric temperature or environment temperature. Pag sinabi po na 기온이 높다,
nupta, ang ibig sabihin, yung atmosphere po. Yung hangin doon sa loob ng kwarto, pwedeng giyon. Pero hindi po yan sa katawan mo. Cheon for body temperature. Ondo for the basic temperature na word. Giuni nupta, the temperature is high. Pag gusto natin sabihin na mababa naman, natta po yan. Giuni, natta. So, giuni, if present tense polite po, giuni 높아요. Pag present tense formal naman, 기온이 높습니다. Tas dito naman, temperature is low. Pag pag present tense polite po, 기온이 낮아요. Pag formal naman na present tense, 기온이 낮습니다. That temperature is low. Ayan, so kanina may mga nagko-comment po yung sa maalinsangan. Yan po yung word na 습hada. Pag gusto mong sabihin na ang araw na yon ay humid po ang araw or yung panahon, edi 습hada ang sasabihin natin. So, 습hada, maalinsangan. To be humid. Okay, so let's go back here. The temperature goes up. Ayan, so kanina po, the temperature is high, mataas na siya. The temperature is low, mababa na siya. Pero pag gusto po natin sabihin na umaakyat po siya, edi 올라가다. 기온이 올라가다. So, 올라가다, 올라가요, 올라갑니다. Yan po, present tense po yung dalawa na yon. 올라가요 for polite, 올라갑니다 for formal. 기온이 올라가요, going up po. Ang gion, ang atmospheric temperature. Pag bababa naman po siya, going down naman po, 내려가다. 기온이 내려가요, 기온이 내려갑니다. Juicy Choi 감사합니다. Thank you sa 35 stars po. Thank you. Okay, 기온이 내려가다. 습하다, to be humid. So, maalinsangan nga po. Kaya dito nalilito po yung tao. Bakit naman 습하다 pero umuulan? Anong ibig sabihin nun? So, what it means is kasi sa East Asian country, kagaya ng Korea and Japan, pag umuulan po dun pero summer, mainit pa rin. Dito kasi pag umuulan, nararamdaman natin yung lamig ng ulan. Pero doon sa Korea kasi, dahil ang daming air, hot air, trapped doon sa hangin, kahit umuulan po, mainit pa rin. So dito, yan po ang 습hada. The high amount of water vapor in the air. So naranasan ko na po yung summer doon sa Korea, pag umuulan, mainit pa rin. Parang dumidikit yung init sa balat mo. Ayun. So, yan po ang ibig sabihin ng 습hada. Pag mataas po ang humidity doon, ibig sabihin mataas din po yung water vapor sa hangin, mainit pa rin ang feeling doon. Yan po pag 습hada doon. Yun, okay? Next naman, 건조하다. To be dry. 건조하다. 건조하다 is to be dry po. So, these are all related sa 날씨, sa weather. Ngayon, makikinig po tayo sa dialogue po related dito sa weather. Okay? So, page... Okay. 감사합니다, Alin C. Thank you sa 50 stars po. 감사합니다. Ella Castor, 감사합니다. Thank you so much po. Thank you po. Alright. So, ready na po ba tayong lahat na makinig dito sa dialogue po? So, get ready po. Let's listen to the dialogue. Sunod lang po kayo sa text po, no? Habang nagpe-play yung dialogue audio. Sige, play ko na po. 31과 우리 고향은 서울보다 공기가 맑아요. 대화 1. 철민 씨, 밖을 보세요. 지금 눈이 와요. 우와, 신기해요. 바루 씨는 눈을 처음 봐요? 네, 우리 고향은 1년 내내 더워요. 12월에도 최저 기온이 20도 정도라서 바닷가에 가서 수영도 할 수 있어요. 정말요? 바루 씨 고향에 여행 가고 싶네요. 겨울에는 비가 많이 와서 습해요.
여행을 하려면 여름에 가세요. 기온은 높지만 비가 오지 않아서 여행하기 좋아요. Ayon. So ito po ang dialogue po natin. I-breakdown po natin ng konti ang dialogue po na ito so that you can see what are the new vocabs po at tapos ano magiging lesson natin mamaya, yung blue text. Okay, first, 철민 씨. O, sabi ko sa inyo kanina, ang she po nilalagay after ng pangalan ng tao. So, 철민 씨, Mr. 철민, 밖을 보세요. O, tingin ka sa labas. Back, meaning outside. 보세요, please look. So, please look outside. 밖을 보세요. 지금 눈이 와요. 지금 눈이 와요. So, right now, 눈, snow, 와요, coming. So, it's snowing. 지금 눈이 와요. It's snowing now. 우와! So, sound effect lang po yan. So, expression lang po ang 우와! So, meaning, wow! 우와! 신기해요. So, pag sinabi niyo pong 신기해요 or 신기하다, it means to be amazing. So, parang first time nyo po makita ng something na ganyan. So, whether it's snow, or baka may nanood po kayong K-drama at first time yung manood talaga ng K-drama, or may nakita po kayong scenario or scene, or maybe isang play ng sports. Tapos, uy, ang galing naman. Oh, sige, oh, parang first time mo makita ng ganyan. Parang, sobrang fantastic nang nangyari. Surprising po. Yes. So, either novel or wonderful or surprising po ang bagay na yan, you will say, 신기해요. Or, for example, first time nyo po makita ng robot na marunong magsalita. Wow, 신기해요. Ayan, pwede nyo pong i-express na, ay, ang galing naman, amazing. Grabe, ganyan po ang meaning ng 신기하다. Kaya si Barushi, itong tao na to, foreigner po siya. Never po siya nakakakita ng snow, kaya na-amaze po siya sa snow. 우와, 신기해요. 바루시는 눈을 처음 봐요. So si 철민, Korean po siya. Kayo, Barushi, 눈을 처음 봐요. 처음 is first time. 눈을 처음 봐요. First time nyo po ba makita ng snow? 네. So, nag-reply ng yes. 우리 고향은 my hometown. So, ang uri po, ibig sabihin ng uri is ours or we. Okay? So, 우리 고향은, so my hometown, pero hindi kayo po ang owner ng hometown na yon, kaya 우리 meaning sinishare niya yung hometown na yon. 우리 고향은 1년 내내. So, explain ko po. 1년 is 1 year. 내내 meaning all throughout. The entire time. So, pag sinabi niyang 1년 내내, the entire 1 year. Kaya po all year long ang translation. Kasi the entire 1 year. 1년 내내, continuous, buong 1 year na yun, 더워요, mainit. 12월에도 kahit Christmas, kahit December ang month, 최저 기온, ayan, 최저 is the lowest, 기온 temperature. Lowest temperature, 20도. Okay, so 20 degrees daw. So 20 degrees, 정도. Ano yung ibig sabihin ng 정도? 정도 at 쯤, parehas po yung meaning nila. 정도 at 쯤, meaning about, approximately, estimate, around. So, hindi po siya exact. So, pag nagsabi po sila ng 정도 or 쯤, hindi po siya exact, kaya estimated, around. Okay? Okay. So, ngayon may mga nagtatanong si Yijin si at si Jonnel si, ano daw po ang ibig sabihin ng 대박? 대박. Okay. So, let me explain po. Ang 대박, ang ibig sabihin po nito ay literally jackpot. Pag sinabi nyo pong 대박, jackpot po talaga ang meaning niyan. Pero pag sinabi nyo po ang 대박, it's a grand event na nangyari po na parang ang feeling ng tao naka-jackpot siya. So, ang difference po ng 대박 at 신기해요, ang 신기해요 po, it's something na interesting siya kasi first time nyo pong makita yon.
Pero pag nagsabi po kayo ng 대박, it's an expression po only na hindi naman po kayo na surprise, pero ang feeling nga, ang galing naman, out of this world na nangyari. So, for example, ito po yung dalawang examples po. Expressions lang po ito, guys. These are not really very important sa EPS topic exam, but it's conversational po. Magagamit nyo naman po ito. Pag sinabi nyo po yung 대박, you're not saying it to anybody. You're saying it to yourself. Oh, 대박. For example, may nakita kang celebrity na dumaan. Wow, 대박. Okay. So, nasa self nyo po yun. You're just expressing it to yourself. Pag sinabi nyo pong 신기해요, parang may kausap po tayo. So, gusto nyo pong sabihin sa kanya na napaka-interesting naman nito, ang amazing naman nito. 신기해요. O, Charmin si 신기해요. Okay? So, Freddy Lee nagsasabi po siya na same lang daw sa asa at 진짜. So, both of those are also expressions lang po. So, these are not vocabulary that you need in EPS topic. So, if it is okay po, babalik na po tayo sa dialogue po. So, ang 대박 po, ang ibig sabihin po niya ay jackpot. So, it's more of an expression na ikaw lang po yung nagsasalita. Hindi mo siyang sinasabi sa ibang tao. Ang 대박 is just for yourself to say kasi na-surprise po kayo. Pero ang 신기해요 is probably may kausap po kayong tao at gusto nyo pong sabihin sa kanya na yung nalaman nyo pong bagong information ay bagong information sa inyo, kaya interesting siya sa'yo. Amazing sa sa'yo. So, you're telling the other person ang 신기해요. This thing is very interesting, amazing. 신기해요. Kaya po nakapolite po siya, pero ang 대박 ay wala. Oh, Frank sa Aratsi, 감사합니다. Waiting for evaluation po siya. Very thank you so much. Sana makapasok daw po. Sana nga po. Alright. So, next, 철민 씨, 정말요? Wait, sorry. hindi pa tayo tapos dito. Okay. So, 20도 정도라서, dahil yung lowest temperature is around 20 degrees po, so naglalaro lang po siya sa 20 degrees, 바닷가. So, it's the sea or beach. 바닷가. 바닷가. So, 바닷가에 가서, so, go to the beach, 수영도 할 수 있어요. You can also go swimming. 정말요? Ay talaga ba? 바루씨 고향. So, yung hometown ni 바루씨, 여행 가고 싶네요. Parang gusto kong mag-travel dyan sa hometown ni 바루. 겨울에는, in the winter time, 비가 많이 와서, because there's a lot of rain, because it rains a lot, 습해요. It's humid. So, maalinsangan po pag malakas ang ulan, dahil malakas ang ulan, during winter. 여행을 하려면 kung plano mo mag-travel, 여름에 가세요. Pumunta kayo sa summertime. 기온, so ang temperature po, 높지만, ayan, so yung 지만 po ang bagong grammar natin. 기온은 ang temperature ay mataas, pero 지만, 비가 오지 않아서 dahil hindi umuulan, 여행 가기 좋아요. It is good to travel. Okay. So, ito na po ang grammar natin today, which is G-man. Meron po akong nakita ang sabi daw yung G-man is do not. Actually, hindi po yan do not. Ang G-man po is but. So, if ever na nakita nyo na po yung G-man po, yes, you are correct na but po siya. So, ang purpose po ng G-man is to connect two clauses. Anong ibig sabihin po ng two clauses? Dalawang sentence na hindi pa buo ang sentence. Okay. Ang clauses po, dapat opposite po sila or contrast po sila. So, ang G-man po, hindi po sila same idea. Dapat po, kung ano po yung nandito sa first part, dito bago mag-G-man, at after mag-G-man, ay opposite idea. Magkaibang idea po dapat sila. Dahil ang G-man po is but. Yes, correct po si Mark Vincent Shi. Yung nagsabi ng do not, it's Jima or jimaseyo. Yan po ang do not, wag mong gawin. Iba po siya sa jiman. Ang jiman is in the middle of
two clauses. So, dapat yung clause 1 dito at clause 2 ay magkaibang idea. So, it should be correct po si Alan Tanshi na dapat yung isa positive, isa negative, or dito dapat negative at dapat dito ay positive. So, it should always be contrasting. Yan ang ibig sabihin po ng contrast. Magko-contrast po or opposite idea silang dalawa. So, kung ano po yung nandito po bago mag-G-man, before G-man and after G-man are opposite ideas. Kaya nga po, but ang translation. Ngayon, gagamit po tayo ng mga examples. So, verb or adjective stem. First, number 1. Ano nga ba ang stem? Lahat ng mga verb at adjective po ay palaging may stem po sila. So, example yung to go po natin, kata, kata, kata. So, ano po yung stem po? Ang stem ay tatanggalin mo yung da. So, yung ga ay natitira. Ang maganda po dito sa G-man, wala pong conjugation rules dito. Marami pong umiiyak dahil sa conjugation rules. So, wala po kayong kailangan na iyakin dito kasi wala na po tayong conjugation rule dito sa G-man. So, all you need to do is drop the da dito sa verb or adjective mo. So, nakuha ko na yung stem. So, itong ga ay stem. Hindi pa siya nakakonjugate, you don't need to conjugate anything. So, si ga, lagyan mo lang ng G-man, 가지만, na yun po, ibig sabihin po nito ay go but. So, example sentence po. 시장, market. 시장에 가지만, I go to the market but. Okay. So, ito po yung first clause natin bago mag-G-man. Yan ang first clause. Clause number 1. Yan. Ang clause number 2, 지갑을 잃어버렸어요. 지갑을 잃어버렸어요. So, yung 지갑 po ay wallet. 잃어버렸어요 is I lost it. Oh, John Messi, 감사합니다. Thank you sa 10 stars. Okay, so kita nyo po, pupunta siya sa market. Pero, nawala niya ang wallet. So, kahit hindi masyadong positive naman, ang action na ito, I don't think you would consider it very positive. But anyways, so dahil itong action na to, gagawin niya, yun nga lang, may nangyaring pong opposite idea sa kanya. Which is, nawala yung wallet. So, ano magagawa niya sa Xijang? Wala siyang gagawin at lalakad lang po siya doon. Okay? So, it's giving opposite idea or contrast po. Pupunta sana ako sa market. 시장에 가지만 지갑을 잃어버렸어요. So, yan po yung opposite idea po. Okay? Next example po. 먹다, to eat. So, 먹다, to eat, o favorite action po ng lahat. Bokta. So, first, remove da. Ito na po ang natitirang stem natin. So, ito po yung stem ng mokta, to eat, mok. So, lagyan mo lang ng G-man. Wala na tayong conjugation rules dito na kailangan sundan. Just put G-man. That's it. So, mok, G-man. 맞아요, Freddy Lishi, 잃어버리다. 잃어버리다 ang dictionary form po. 버리다. Okay, mok, G-man. 먹지만, eat but. Okay, eat but. For example, 밥을 많이 먹지만. So, I eat a lot of rice. 밥을 많이 먹지만 배부르지 않아요. I am not full. So, ngayon, 배부르다 is to be full. Ang G anayo po, ang G anayo or Gian, pag nakita nyo po yan, it means not. So, dahil naglagay po ako ng G anayo dito sa 배부르, sa to be full, edi not full na siya. 배부르지 않아요. Kaya po, opposite idea na siya. 밥을 많이 먹지만 I eat a lot of rice. Yan ang number 1. Ang number 2, 배부르지 않아요. But I'm not full. Yan ang number 2. So, kita nyo po na nagko-contrast po sila, nag-opposite idea po silang dalawa. 밥을 많이 먹지만 배부르지 않아요. I eat a lot of rice, but I'm not full. Yan po ang isang example ng opposite idea. Nagagamit natin ang G-man. Okay? Next example po. 적다, to be few, konti. Okay, so konti, 적다. Ngayon, tanggalin natin si da, 적 ang stem. So, all you need is the stem, correct? So, stem, G-man. Lagyan mo ng G-man. Ay, mali po yung spelling niya.
Okay, jok po dapat yan. Jok. Nakamali lang po. Jok. Okay, jok지만. Jok지만. Few but. Konti pero. So, konti po siya pero. 지금은, right now. Mukha lang siyang mahaba na sentence, guys, but let's break it down. 지금은, right now. 직원, employees, 적지만, konti lang sila pero. Okay, yan ang sentence 1. Konti ngayon ang mga empleyado. 지금은 직원이 적지만. So, ngayon, konti ang empleyado. Ngayon, empleyado, konti pero. Sentence 2, 모두, everyone, 다, all, 같이, together, 일하면, if work. So, kung magtatrabaho ang lahat ng sabay-sabay, 일을, ang work, 빨리, mabilis, 끝내요, finish. 빨리 끝내요. Okay, 지금은 직원이 적지만 sa ngayon konti ang mga empleyado. 모두 다 같이. So sa second sentence, pag lahat po ay sabay-sabay nag-work, mabilis matapos ang trabaho. 일을 빨리 끝내요. So yan ang dalawang idea. So yung first idea, konti lang yung tao. Pero dahil sa Gman, alam natin na yung pangalawang idea po is opposite nito. So, konti lang yung trabahador, pero pag lahat po ay sabay-sabay nag-work, edi mabilis matapos. Ayan po yung 2. Gets po ba? Naintindihan na po natin ang purpose ng Gman. Ang Gman po ay pang-opposite idea, but, subalit, pero, however. Okay? Marami pa akong mga example. Pag ginawa kong 입니다, Lisa 씨는 학생입니다. Anong ibig sabihin nun? Edi, Lisa is a student. Tama po? Lisa 씨는 학생입니다. Lisa 씨는 학생입니다. Lisa is a student. Loading daw. Loading nga ba? Nawala daw. Oh no. Okay, please let me know guys kung okay po. Gigil na naman si Globe. Okay na po now. Alright. Thank you po for letting me know. Baka kanina po nawala. Pero okay na po ulit. O sige, okay na po ulit. O babalik na po ako dito po. Babalik na po ako sa lesson. Please, let's go back to the screen. Lisa 씨는 학생입니다. Pag sinabi ko po na Lisa 씨는 학생입니다, Lisa is a student. But, if I use, pag gagamitin ko po ang 지만 dito sa ita, 이지만, Lisa is a student, pero parang siyang teacher. 선생님 같아요. 리사 씨는 학생이지만 선생님 같아요. Lisa is a student but is like a teacher. Parang siyang teacher. Okay? So, nagagamit din po natin ang Gman sa mga 입니다 endings. Pag gusto nyong sabihin, ay parang siyang studente siya pero parang siyang teacher. Kasi ang galing niya mag-explain. O, ganon. You can also use the same example. Ngayon, sa iba na magtatanong, di ba may mga irregular po tayo? Sumusunod po ba ng condition sa mga irregular? Hindi po. Ang maganda po dito sa Gman, kahit irregular verbs pa yan, we don't need to conjugate po. Yan ang kagandahan dito. So, for example, irregular kagaya ng kda, to turn off. Hindi na kailangan mag-conjugate, lagyan mo lang ng Gman after ng stem. 끄지만, turn off but. Sa mga nagtatanong ano daw yung pagkakaiba ng Gmat and 는데, there is no difference po. RGMC, 는데 or unde has no difference in meaning sa Gman. Pero ang unde, 는데 is more spoken. And it's not as formal po. Hindi po siya formal. Okay? Ang Gman ang talagang formal po.
Okay. So, 끄지만 to turn off but. 자르다 to cut. 자르지만. 자르지만 to cut but. 만들다 to make. So, irregular real. Walang condition din po dito. Mandul, lagyan ng jiman. Manduljiman. Gagawa ako but. Make but. Dutda to listen. O irregular digut, wala ring conditions. O dut plus jiman. Dutjiman. So, yan ang kagandahan dito po. So, lahat ng irregular, wala tayong conjugation rules na kailangan sundan. So, irregular shiyot din, jitta to build, jitjiman. Build, but. Irregular hiyot, 그렇다. To be like that. 그렇지만. Like that, but. Okay. So, ito po, yung 그렇지만 na ito. 그렇지만, siguro, na nakita nyo na po, na recognize nyo po siya. Kasama ng 그런데, 그러나, 하지만. Itong tatlo po. 그렇지만, 그런데, 그러나, 하지만. So, itong apat po na yan, lahat po sila parehas lang po sa but however. So, 그렇지만. Ano yung pagkakaiba po dito? Sa 그렇지만, 그런데, 그러나, 하지만 versus ng G만. Loading ulit daw. Sorry. Oh no. Loading pa rin? Oh, let me know lang po kung loading pa rin po tayo, no? Gabi naman, Globe. Nagbabayad ako sa'yo, tapos ganito lang kayo? Globe! Ano ba? Okay, sabi ni Yara, si hindi naman daw po. Kay Alan, si hindi naman daw. Okay. Oh, hindi naman daw loading ngayon. Sa ngayon. Thank you so much po, Daryl si Aledic si. Loading lang daw yung utak ni Allen si. Okay, noted po. Oo, talaga. Si Globe talaga. Diyos ko Lord. Okay. So, babalik po ako dito. 그렇지만, 그런데, 그러나, 하지만, lahat po sila ay pare-parehas lang naman ng meaning po, which is to be like that, pero, but, however, ang pagkakaiba lang po ay yung apat na yan ay dapat sentence 1, period, tapos nandito sentence 2. Kaya po, ang tawag po sa kanila, ditong apat po na ito, 그렇지만, 그런데, 그러나, 하지만 ay dapat nasa gitna ng dalawang sentence. So, dapat may period. Period po. So, nandito po sila sa gitna ng sentence 1 at sentence 2, pero ang purpose po nilang apat na yan is to connect the two sentences. So, ang meaning ng sentence connector po, excuse me, ang meaning po ng 그렇지만, 그런데, 그러나, 하지만 ay nagko-connect po sila ng dalawang sentence, pero ang gamit po nila ay pang-contrast or pang-opposite idea. Kagaya lang naman ng Gman. So, the meaning is exactly the same. Ang position lang po nila sa sentence ay iba. Si Gman ay nasa gitna ng isang sentence. Si Gman, gitna ng isang sentence. 그렇지만, 그런데, 그러나, 하지만. Itong apat po ay nasa unahan ng sentence 2. Okay? So yan po, uulitin ko po. Ang 지만 ay nasa gitna ng isang sentence. Ang 그렇지만, 그런데, 그러나, 하지만 ay nasa gitna ng dalawang sentence. Kaya sentence 1 period, 그렇지만, 그런데, 그러나, 하지만, sentence 2. Yan po yung pagkakaiba. Yung placement lang po nila. Okay? Si John Charlie si nagtatanong, yung pangalawang beses na po siya nagtatanong ata dyan. Kay Joggy at Kogi, this is a very simple answer po. Joggy po ay doon, Kogi ay dyan. Simple lang po yun. Joggy, doon. Kogi, dyan. So, dapat yung Kogi ay malapit po sa kausap mo ang lugar na yan. Malapit sa kausap mo. Pag Joggy ay malayo sa'yo at malayo din sa kausap mo ang Joggy, ang location po na yun. Kaya doon. Tapos dyan, Kogi. Okay po, John Charlie, I think nasagot ko na po yung tanong ninyo. Ngayon, babalik na po ako dito sa screen natin ngayon. Irregular biyup, ganun din.
Wala na pong conditions na kailangan na sundan for conjugation po. 덥다 to be hot, 덥지만 hot but. Alright. So, let's go. Next na po. So, ang G-man po natin, gusto ko lang po i-share sa inyo na nagagamit po siya sa pag-connect ng past tense. Okay. So, sa dami po na nagtatanong po about dun sa 그러나, 그런데, you can please send na lang po private message because we need to continue the lesson po. So, we'll continue the lesson for G-man. If you have any other questions po, please send na lang sa private message para matulungan ko po kayo. Ngayon, balik na po tayo sa G-man na may past tense at het, which is from Book 1, Chapter 10. Kung hindi nyo pa po natatapos ang Book 1, Chapter 10, you can always go back and watch po muna yung Chapter 10 explanation po ng past tense. Ngayon, ang at, het, pwede po natin gamitin ang G-man. So, at지만, ot지만, 했지만. So, action po na galing sa past. It was already done sa past, but so, may sasabihin po kayong something na pang-opposite idea po. So, 먹다, to eat. 먹, ang stem. 먹 plus ot is the past tense. 먹었. So, 먹었지만. 먹었지만. Naglalag daw po. So, yan si 감사합니다. Thank you po. Thank you sa 30 stars. 감사합니다. Thank you po. Globe, maawa ka sa amin. Malapit na ang exam. Globe, umayos ka please. Kanina pa. Okay na daw yung signal ngayon. Nagpuputol-putol daw yung live. Ay, Diyos ko Lord. Okay, I think okay na po ngayon. So, balik na po tayo dito sa screen. 먹었지만, for example, 냉장고에 있는 김밥을. So, yung kimbap na nasa loob ng refrigerator, 먹었지만, kinain ko. I ate the kimbap, but, 먹었지만, I ate it. Kinain ko, but, pero, 주인이 있는지 몰라요. Hindi ko alam kung merong bang owner o wala. 주인이 있는지, kung meron or wala, hindi ko alam. 몰라요. So, 주인이 있는지 몰라요. So, 먹었지만, kinain na niya, pero hindi niya alam kung merong pong owner yung kimchi na yon. Okay, so pwede natin gamitin yung past tense kay 지만. Next, Book 1, Chapter 13. So, yung Book 1, Chapter 13 po, meron po tayong grammar na go 싶다. Go 싶다. So, verb go 싶다. Ang ibig sabihin ng go 싶다 is want to do. So, pwede din natin gamitin yung go 싶다, pero wala na yung da. So, isipin natin na not needed yung da. So, go 싶지만, for example, 여행하다, to travel. 여행하 is the stem. 여행하고 싶다. So, ngayon, tatanggalin natin si da. We don't need da. 여행하고 싶지만. 여행하고 싶지만. I want to travel but. I want to travel but. Okay, gawa tayo example. 여행하고 싶지만. I want to travel but 돈이 없어요. I have no money. I think marami pong makaka-relate dyan. 여행하고 싶지만 돈이 없어요. Agree or disagree? Lahat po tayo, I think gusto po natin talaga mag-travel pero wala lang tayong pera. Tama po kayo, Ivor Samsonshi, na yung hajiman actually pwede rin po siya galing hada. Tapos nilagyan mong jiman. Tama po kayo, hajiman po. 일하다, 일하지만, 여행하다, 여행하지만, 좋아하다, 좋아하지만, 싫어하다, 싫어하지만. Lahat ng may hada, pwedeng lagyan ng jiman at nagiging hajiman din sila. O, di ba? Lahat kayo nag-agree sa akin. 여행하고 싶지만 돈이 없어요. I want to travel but I don't have money. Ayan. So, ginamit ko lang po itong example ng go 싶다
싶다 kasi nagagamit nyo po yung go 싶다, yung want to do, pero you want to do buts. So, magbibigay po kayo ng opposite idea dyan. Gusto mong gawin, pero paano mong gagawin? Hindi mo magagawa. Wala tayong pera. Char. Okay. Other example po. Book 1, chapter 17 naman. Boda, which is sumubok. So, to try to do a verb. So, i-conjugate nyo po into the he na present tense natin. Tapos yung bo, which is the to try part. So, for example, batda, to receive. Bat ang stem. Ngayon, gagawin kong he boda muna. So, boda. Bada boda. To try to receive. Try to receive. Bada bo jiman. So, hindi ko na kailangan kasi ng da dito eh. So, if ever po yung mga grammar dyan sa mga EPS topic book lessons natin ay nag-e-ending po sila ng da, kagaya nito. E di, pwede natin tanggalin si da. Kasi not yet conjugated po siya. Sunsboy Tolibshi nagtatanong kung pwede daw po ako magpaturo ng fill in the blank. Punta lang po kayo sa mock test videos ko po sa aking Facebook page, sa Kami Teaches Korean videos po. Ang dami ko na pong mock test videos dyan. At meron po akong isang video for fill in the blank. Nandyan po. Meron po akong isa. Ayan. So, don't worry po guys. Gagawa naman din po ako ng paraan para magturo po ng other parts ng EPS topic. Let's focus on the lesson proper po muna, no? So, dito po, focus po muna tayo dito. Bada bo plus jiman. Bada bo jiman. Try to receive. Yokwon. Passport. Bada bo jiman. I try to receive. 여권을 받아보지만. So, sinubukan ko ma-receive ang passport. Sumubok po ako mag-receive ng passport. 여권을 받아보지만 신분증이 so 신분증 is ID po. 없어서 wala. Dahil wala, 못 받았어요. Hindi ako nakakuha ng passport. 신분증이 없어서 못 받았어요. Okay? So, yan po. Meron pa rin po tayong pang-opposite idea. Sumubok po siyang kumuha, mag-receive ng passport, pero dahil wala siyang ID, hindi siya nakakuha. 못 받았어요. And last example po ng grammar na pwede nating i-connect sa jiman. Book 1, chapter 30 po. 울 수 있다, 울 수 없다. Yung can do and cannot do. So, pag tinanggal natin yung da sa itta at da sa opta, pwede nyong i-connect sa jiman. So, 울 수 있지만. So, you can do it but. 울 수 없지만. You cannot do it but. Okay, for example, ilhada. To work. Ilha, ang stem. So, il할 수 있다 meaning can work. Pwedeng mag-work. Kaya mag-work. il할 수 있다. il할 수 있 plus jiman. il할 수 있지만. You can work but. Can work but. 한국에서 일할 수 있지만 I can work in Korea. 한국에서 일할 수 있지만 가족을, ang pamilya, 가족, 보고 싶을 거예요. I will miss my family. At totoo naman po ito. Kung lahat po kayo ay gusto mag-work sa Korea, ito lang talaga ang isang negative po sa pagiging OFW. You can work abroad, you can work in Korea, pero 한국에서 일할 수 있지만 가족을 보고 싶을 거예요. You will miss your family or I will miss my family. O, De La Cruz Abiera, Aaron Shik, 감사합니다. Wow, 99 stars. Grabe naman po. Ay, maraming salamat po. 감사합니다. Thank you so much. Thank you po. Thank you. Alright. And one last example po, gagamitin natin yung ilhada ulit. Pero this time, 일할 수 없지만. Sorry, nagkamali ako dito. Ayan. So, 일할 수 없지만. So, pag sinabi ng 울 수 없, it means cannot. So, 일할 수 없지만 병 때문에 because of illness. 병, illness, 때문에, because of. 한국에서, in Korea,
일할 수 없지만 I cannot work in Korea. pero 다른 other 일자리 job 찾으면 돼요. Can just find. Ay, thank you po JD Gersanshi for the 10 stars po. 감사합니다. Thank you po. Yes, good evening po sa iba. Alright, so balik na po tayo dito sa page ng grammar po. So, verb, adjective, G-man. So, verb, adjective, G-man, alam nyo na i-attach nyo lang po siya sa verb or adjective stem po ninyo at wala na po tayong kailangang gawing conjugation rules dito. Wala tayong susundan na conjugation rules. Maraming salamat po, Rowan Grace Toledo Bayoshi, for the 10 stars po. Thank you so much. Okay, so let's read the example sentences po, no? 수루씨 고향에. So, 수루씨 고향, 수루씨 고향. So, yung hometown mo ni Suru, hometown mo Suru, 여름, summer, 날씨, weather, 어때요, kamusta? GMC, 감사합니다. Thank you po for 35 stars. Thank you so much. Anong may anak akong nawawala? Diyos ko, anong pinagsasabi niyo dyan sa comment section? Nagtuturo si Sonseng Nim dito. Hindi ko na alam kung ano yan. Okay. 수루씨 고향의 여름 날씨는 어때요? So, kamusta naman po ang weather sa summertime sa hometown ni Suru? 30도까지. So, 30 degrees until 30 degrees. 기온, ang temperature, 올라가지만. So, umaakyat po ang temperature hanggang 30 degrees, pero 습도, ang humidity. So, the humidity 낮아서 dahil mababa naman ang humidity, 많이 덥지 않아요. It's not very hot. Not very hot daw. Alright, next example po. 인디카 씨 고향. So, 인디카 씨 hometown, 서울하고 비슷해요? Similar po ba sa Seoul? Similar to Seoul? 사비 niya, 아니요, hindi. 서울에는, in Seoul, 사람이 많지만, there is a lot of people, pero, 사람이 많지만, 우리 고향, my hometown, 에는, in my hometown, 사람이, people, 별로, hindi gaano, 없어요. meron. So, 별로 없어요. Not a lot. So, 사람이 별로 없어요. Not a lot of people. Aren't many people. Okay. So, dito ang contrastive features po. Ina-explain lang po siya na ang English translation and Korean text is always going to be different po. Yung placement ng mga words. Kasi ang G-man po is but. Pero sa English translation kasi, tall but. So, 크지만, 아빠는 크지만. So, yung placement lang po ng word ina-explain po dito. You don't have to really look at this one. Basahin na lang natin yung examples po, no? 제 아빠는, my father, 크지만. 크지만, malaki siya, pero, 엄마는 작아요. So, si mami naman ay maliit. Akala ng asawa kong Korean, meron akong kausap na Koreana. Ang galing kasi po mag-teach. Naya, si 감사합니다. Thank you po din sa asawa po ninyo. Akala nila na Koreana daw ako. 네, 감사합니다. Thank you po. 영어는 재밌지만, so ang English language, 재미있어요. 재미있지만. So, fun, it is interesting, it is fun, pero 재미있지만 수학, mathematics, 수학은 어려워요. So, ang mathematics naman ay mahirap. 수학은 어려워요. Okay? 영어는 재밌지만 수학은 어려워요. Okay? So, put into practice na natin. Apply na po natin ang Gman na lesson po. So, number 1, 한국은 겨울에도 습해요. Ang Korea, even in winter, 겨울에도 습해요. Is it humid? 아니요. No. In summer, 여름에는 blank,
겨울에는 blank. Hala, yung mga aso. Di ko lang kung narinig nyo po yung aso, umiiyak po yung isa. Okay. So, sa 여름, gamitin natin yung word na 습하다. To be humid. Tapos, ang 겨울 naman, not humid. Uy, bakit? Di ko alam kung ano nangyayari sa comment section po. Mag-focus po tayo sa lesson ngayon. So, yung iba po, pwede po kayo mag-send ng answers po sa number 1 and number 2 po. So, number 1 po muna tayo. 한국은 겨울에도 습해요. So, we're using 습하다. We're using the 습하다 vocabulary po. Gagamitin natin yung 지만. Ang tamang spelling po ng 맞아요 sa mga gumagamit po ng 맞아요, it should be 맞아요. Ito po yung tama ng correct. To be correct, 맞아요. Yan po yung tamang spelling. May ko-comment po kasi about the spelling po ng 맞아요. John Mercy, ma'am, review ko na lang po bukas. 4 pa kasi ako bukas. Salamat po. Thank you po, John Wes Salcedo Reyes for the 25 stars. Thank you so much. Sige po, ingat po kaya. Alright, so let's check your answers po. Ang unang sagot po sa number 1, 여름에는 습하지만. So, sa summer po kasi, humid po ang weather. Kaya 습하다. 습하지만. Dito po, magbibigay po tayo ng opposite idea. So, sa summer po, 습하지만. So, it's humid, but sa 겨울, edi dapat mag-opposite idea. Mag-o-opposite po siya, di ba? So, mag-opposite idea po, edi i-negative nyo lang yung 습하다. Paano natin gagawing negative yung 습하다? Gawin lang nating G anayo, which is 습하지 않아요. Wow, Mateo, Anshi, 감사합니다. Thank you sa 99 stars. Diyos ko Lord, ang dami yung stars, ha? Thank you so much. 감사합니다. Thank you po for the 99 stars. Wow! Grabe naman, thank you so much. Okay, so let's go po. Tuloy na po natin. So number 2, 투안씨 고향 날씨는 어때요? So yung 고향 날씨, hometown weather. So yung hometown weather ni Tuan, hometown niya, yung weather kamusta? 날씨는 어때요? 낮에는, so sa umaga, in the daytime, not in the daytime, mataas ang weather. Excuse me. Pero pag sa gabi, bumababa ang weather or mababa ang weather, right? So dito, medyo iba-iba po yung pwedeng maging possible answer, no? So, ang gagawin ko po, isa-share ko po sa inyo yung book answer. But I will also present to you a possible other answer. Yung mga other answers po na pwede natin gamitin. Kasi to be honest po, yung pictures na to, very subjective po siya. Pwede po tayo gumamit ng ibang vocabulary at parehas pa rin yung magiging meaning po niya. Basta po nakakagamit tayo ng Gman properly. So, ang book answer po dito ay 낮에는 덥지만 mainit sa umaga pero sa gabi ay malamig or cool. 밤에는 시원해요. This is the book answer. But if we wanted to use a different answer po, pwede po tayong gumamit ng other answers naman. For example, 낮에는 기온이 높아요 or 높지만 밤에는 기온이 낮아요. For example lang po, pwede nating din gamitin to eh. 낮에는 in the daytime, mataas ang temperature. 기온이 높지만, pero sa gabi naman, mababa ang temperature. Pwede nyo rin gamitin ang vocabulary na ito. Basta tama ang paggamit ng Gman, you are also expressing opposite idea. Dito sa first sentence, mataas po ang giyon. Dito sa second sentence, mababa ang giyon. Kaya opposite idea sila, di ba? Opposite idea po.
Yan, hopefully naiintindihan na po natin yung G-man po. Let's try to see kung makakagawa po kayo ng other examples. So dito, 운동화, sneakers. 운동화는 blank. 구두는 불편해요. So itong mga fill in the blank example. So kunin nyo lang po ang meaning dito. So kung may mga blanco po dyan, blanco, di kukuha po kayo ng opposite words dito sa dulo. Ano yung opposite nila? Kasi ang purpose ng G-man is for the opposite idea. Tama po? So, kailangan nyo lang po kunin ang opposite idea or 반대말. Opposite word po. So, 불편해요 is uncomfortable. Discomfort or uncomfortable. So, hahanapin natin ang comfortable na salita. Glenn siya niya siya. Thank you po for watching. Si Glenn in Busan. Follow niyo po siya, guys. Life in Busan po si Glenn in Busan. Thank you po for watching. Okay. So, ano po yung opposite po ng 불편하다? Actually, 편하다. Diba po? So, 편하다. 편하다 means to be comfortable. To be comfortable. Kaya, 편하지만. So, yung sneakers or rubber shoes is comfortable, pero yung gudu, yung dress shoes, yung mga high heels or leather shoes, 불편해요. It is uncomfortable. Yan ang isang example natin. Number 2 naman. Number 2, 오늘, today. 비가 blank. So, ang B, ulan, blank. So, ano yung dito sa end ng sentence natin? So, ang end ng sentence natin, 비가 안 왔어요. So, it's not raining. So, ano yung opposite po ng not raining? Di umuulan nga. So, anong gagawin natin dito sa 비가? So, 비가, opposite po ng 안 왔어요, it is coming. So, it is actually raining po. So, 비가 오다. So, it is raining. 비가 오지만. Today, it is raining, but yesterday, 어제는 비가 안 왔어요. It did not rain yesterday. Ayan, so opposite idea pa rin. Next example, number 3. 지금은, right now, blank. 어렸을 때, when I was young, nung bata ako. 어렸을 때, 뚱뚱했어요. 뚱뚱했어요. So, ang 뚱뚱했어요, ang ibig sabihin po nito ay mataba. So, yung opposite po dapat ang kailangan natin dito sa blank space kasi gagamitin natin si G-man. So, ang opposite po ng 뚱뚱하다 is 날씬하다. To be thin. 날씬하다. So, 날씬하지만. Right now, I am thin. But when I was younger, 어렸을 때는 뚱뚱했어요. I was fat. So, 지금은 날씬하지만 I am thin now, but 어렸을 때는 뚱뚱했어요. Yeah, so should be 날씬하다. 날씬하다. And last, 저는 피아노를 잘 blank, 동생은 잘 못 쳐요. So, 잘 못 쳐요, meaning can't play well. So, 잘 못 쳐요. So, kailangan opposite po niya, which is just 잘. So, yung opposite ng 잘 ay 잘못. So, yung 잘, idilagyan natin yung 치다. So, 잘 치지만. Ako, magaling ako mag-play ng piano, pero yung kapatid ko, hindi ganun kagaling mag-piano. 잘 못 쳐요. Ayan ang G-man. Thank you so much. Maraming salamat po. Matulog na po kayo. Mag-rest na po kayo. Good job po sa lahat. 고생 많으셨습니다. Alright. Thank you so much. You worked hard po and I'll see you sa susunod po. 다음에 또 봐요. 감사합니다, 여러분. 안녕히 주무세요.